Ano nakikita niyong impact nito sa darating na impeachment trial na magsisimula sa Lunes? Dahil sa ngayon, bawas na ng 2 senador. Yung isa pugante, si Bato de la Rosa nagtatago. Tapos Yung si isa Jinggoy nakakulong. Estrada nakakulong, suspendido. Tapos si Marcoleta sa magiging 21. Plunder yan. So, yung same framework na in-apply kay Senator Jinggoy Estrada, mag-a-apply sa kanya. So, bukod sa arestado siya, at malamang sa malamang, hindi siya bibigyan ng pagkakataon na magpiyansa o bail, dagdag pa yung suspension. So, talagang medyo out of, ano na yan, tanggal na siya sa pagkakataon na mag-participate sa impeachment trial. 21, pero yun nga ongoing pa rin yung diskusyon kung yung bang pagkakatanggal ng mga senador na ito ay makapagbabawas din doon sa threshold na required, yung boto para i-convict si VP Sara Duterte. At ang tingin ko, ang medyo nagiging mas matingkad pa rin na posisyon sa ngayon, even sa loob ng Senado mismo, ay 16 pa rin ang bilang. Kahit na meron ka ng 3 members na nawala, na hindi makakapag-participate sa trial. Of course, simula pa lang, maaaring balikan niyang usapang yan at magkaroon ng ibang resulta later on. Pero assume na natin na for now, 16 pa rin ang threshold. Ibig sabihin, yung 3 hindi makakapag-participate at hindi makakaboto, essentially, boto yan for acquittal. Yeah. Kasi kailangan habulin nung prosecution yung 16 votes na voting to convict. So kung hindi ka nakapag-participate, hindi ka makakaboto, hindi ka pwedeng ibilang dun sa 16 for conviction. So in effect, acquittal vote yan. Pero labas dun sa epekto dun sa actual na boto, malaki ang mawawala sa participation issue. Alam naman natin, si Senator Marcoleta, isa sa mga pinakamahilig mag-intervene. Diba? Sa mga usaping... Sabihin mo na yung word, makulit. Sinusubukan ko na maging mabait sa kanya kasi makukulong na nga yung tao in a few days maging generous na tayo, di ba? So, sige, isa sa mga mahilig na mag-intervene sa mga ganyan, lalo na mga questioning legal, wala na yun. Wala na si Senator Marcoleta. So, isa sa mga senador na posibleng inaasahan ng kampo ni VP Sara Duterte na maaring maging sympathetic sa kanila, na maaring magpahayag ng mga deklarasyon bilang isang senator judge na mas pabor sa kanila. At di ba? Ito naman, hindi ito speculation. Nakita naman natin sa mga nakakaang pag-uusap tungkol dito last year. Di ba? No, pinag-uusapan nila yung pag-archive nung first impeachment complaint, yung unang naisampa last Congress. Siya yung isa sa mga nanguna na nagtulak para i-archive na yon. At in effect, ibasura yung impeachment complaint ng House of Representatives. So, hindi malayong isipin na kung siya ay nandyan at makakapag-participate sa impeachment trial, ganun pa rin ang kanyang ang magiging direksyon ng kanyang mga interventions dito. So, kung siya ay arestado, siya ay nakakulong, siya ay suspended, hindi na mangyayari yun. Wala na siya dito. And tingin ko, malaking malaking dagok yun doon sa kampong politikal na kanyang binibilangan dahil nabawasan ng kanilang isang medyo, sige na nga, makulit na spokesperson. At saka nga, clearly, may epekto yan dun sa either side, no? Sa kampo ni Sara Duterte at sa prosecution. Kasi inisip ng iba, okay na yan, pag nawala na si Marcoleta, lalamang yung prosecution. Not necessarily. Hindi, di ba? Hindi rin. Kasi parang meron kang nag-abstain na senator judge. Yung pag nag-abstain, in favor yun doon sa impeached public official. Actually, inisip ko nga sana hindi naman mangyari. No? I don't think gagawin naman siguro ito ng mga senador. Wala naman sigurong gagawa dyan na sa araw ng botohan, biglang magkakasakit, biglang mag-absent, biglang wala sa floor. Diba minsan, diba, naging membro kayo dati ng Kamara di ba? Nangyayari yan pang mga importanteng boto. Naalala ko yan Biglang nawawala na lang. Tama. Biglang nawawala. Very active sa interpellation, pero pagdating ng botohan, hindi na pupunta sa floor. Di ba? So, hindi naman siguro mangyayari yan dito sa impeachment trial. Mga pala, anong pinaka-aabangan ninyo dito sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
Sa unang araw, ako ang ini-expect ko dyan, may mga mag-i-insist. Palagay ko, yung depensa, at the minimum, mag-i-insist sila na mag-rule ang Senate Impeachment Court dun sa kanilang mga jurisdictional issues na nire-raise simula't simula pa lang. Kasi kung alalahanin natin, sa level pa lang ng House of Representatives, yung kanilang naging sagot doon sa impeachment complaints na isinampa, hindi nila actually sinagot isa-isa yung mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte. Ang naging approach nila, kino-question nila ang jurisdiction ng Senate ng House sitting as yung first venue para i-weigh ang sufficiency nitong mga impeachment complaints na ito. Kino-question nila yung procedure, kino-question nila yung partiality, etc. And dito sa kanilang sagot sa articles of impeachment mismo sa Senado, ganun din. Hindi nila sinagot lahat yung mga isa-isa, yung mga factual allegations. Hindi nga nila tinanggi yung mga iba ng mga aligasyon Halos tinanggap na lang nila yung iba. Pero may mga nire-raise silang procedural and jurisdictional issues. So tingin ko, ang unang-una lang gagawin, maghihingi sila ng ruling doon. Now, in effect, kung ordinaryong korte to, parang motion to dismiss. At sa mga nakaraang impeachment, kinlaro na ng mga senador. Kasama din. Naalala ko pa yung exchange ni Senator Joker Arroyo at ni dating Justice Cuevas, na abogado ni former Chief Justice Corona doon sa Corona impeachment. Tungkol dyan, si Senator Arroyo, kahit na eventually nag-vote siya to acquit, ang sinasabi niya, walang jurisdiction ang Senate na mag-dismiss ng kaso. Kailangan niyang tanggapin ang articles of impeachment, kailangan niyang magsagawa ng trial, at sa dulo, kailangan niyang magdesisyon kung acquittal ba o conviction ang patutunguhan nitong impeachment na ito. Pero hindi niya pwedeng sabihin, hindi namin tinatanggap yung articles of impeachment nyo dahil tingin namin depektibo yan. Diba? Hindi, wala siyang kapangyarihan ganun. Pero tingnan natin, ako kasi klaro dapat yun yung hatian ng trabaho ng Senate at House dito, klaro dapat So dapat ang Senate talaga walang choice kundi mag-proceed with the trial. But I'm sure i-raise ng defense yan sa pinakamaagang pagkakataon dahil kahit na sabihin nating natalo sila sa butuhan, di ba, mag-decide ang mga senator judges na hindi tuloy ang trial, magagamit nila para ipagpatuloy yung kanilang naratibo na ito ay politically motivated, ito ay hindi talaga nakabatay doon sa matibay na ebidensya, may hindi sumusunod sa konstitusyon, ito, etc. Kasi yan ang kanilang yan ang kanilang strategy messaging wise mula simula pa. So yun ang isang ini-expect ko sa first day. Yung pangalawa, malamang yung magiging desisyon doon sa kung pwede bang maging presiding officer ang isang tao na hindi Senate President. Kasi kung maalala natin, di ba, ginawang amendment yan to the existing Senate impeachment rules doon sa historic na 12 senator quorum na nagtanggal kila Senator Alan Peter Cayetano at naghirang initially kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. So, pwede na lang i-questionin yun, di ba? Na parang hindi namin tinatanggap yung amendment na yan. Gusto namin, ito pa rin, etc. So, yun, isang pwede nating expect yun. Pangatlo, may mga pending na issue tungkol sa anong ebidensya pa yung pwedeng ipasok. Kasi, di ba maalala natin sa House Committee, yung box na galing sa BIR, hindi na nila binuksan dahil merong mga legal issues na nire-raise yung BIR commissioner. So, hindi daw pwedeng i-disclose unless inquiry in aid of legislation at kailangan executive session. So, naging desisyon ng House noon, sige, hindi na namin bubuksan dito yan, pero sasubmit namin sa Senado kung sakaling matutuloy yung impeachment at yung impeachment court na ang magdesisyon. So, definitely,
i-revisit yung issue na yan at hihinga ng desisyon ang Senate Impeachment Court kung dapat nga bang buksan itong mga dokumento ng itong kahon ng mga dokumento galing sa BIR para maisama dun sa ebidensyang gagamitin sa impeachment trial. So, tingin ko baka yung unang araw hindi pa nga magkaroon ng pagkakataon na makapagpresenta ng aktual na ebidensya ang House prosecutors. Baka puro usapan pa lang yan dito sa mga preliminary procedural issues na yung iba pending pa from yung proceeding sa House of Representatives. Dagdag ko lang, Attorney Barry, no? Isa sa mga naisip kung pwede mangyari sa day one kasi ang Senate President hindi ubagado. First time niya maging Senate President. So, si Senator Gatchalian, competent as he is as a senator, he might face some serious challenges coming from the Cayetano minority. Kung susubukin siya, di ba? Gano'n siya katigas ng Senate President at presiding officer. And isang pwede mangyari dito baka maubos yung oras sa day one na wag naman sana yung mismo mga senator judges yung nagdedebate. Tapos yung mga prosecutors, yung mga defense lawyers at yung publiko na nag-aabang ng mismong aksyon nakanganga. Teka, bakit kayo nag-aaway-away dyan? Diba? Parang pwede kasi mag-nitpick yung yung Cayetano minority. Tapos meron ka pang bibo na Robin Padilla na pwedeng tumayo. Kasi karapatan nila yan Diba? Bilang senator judges. Kasi nakita natin yan last year Diba? Tama. Naubos yung oras ng impeachment court dun sa mga bagay na hindi naman sana yun ang pinag-usapan, at least as far as many people observing were concerned. Hindi ba? And magiging challenge yan dito para kay kay Senator Sherwin. At saka the fact na 5 yung abogado sa 24-person Senate ngayon at Senator Marcoleta most likely mawawala dahil nga rito sa likelihood na mag-i-issue ng arrest warrant. How big a factor is that, no? Na kulang na ngayon abogado, mababawasan pa ng isa. Tapos pangalawa, wala silang dyan no? Sorry for saying this, no? Doon sa mga pwede ma-offend ng mga abogado sa Senado. Pero walang merong ganung gravitas. Hindi ba? Yung parang JPE ng 2012. Wala ka ng fact, Bilon. Parang ganon. Wala ka ng Wala ka ng Joker Arroyo. one point scene really. Diba? Wala ka ng Joker. Tama naman. Miriam Santiago. Hindi, diba? Kasi I remember, Attorney Barry, in 2012, bidang-bida dyan si JPE, poging-pogi Diba? Para bang grabe. If you were to end your political career after sitting as a presiding officer dito sa impeachment trial, eto na yun Rurok, diba? Until he was implicated doon sa pork barrel scam. Sa Napoles. Sa Napoles case, diba? So, pero my point is, walang walang merong ganung gravitas sa Senado ngayon. What do you think? Well, una, agree ako na malamang sa malamang, the first day and probably the first few days, itetest talaga yung presiding officer. At kung si Senator Win Gatchalian yun, malamang sa malamang, kasi ang rule sa Senate ganito kapag ang initial ruling, yung presiding officer ang gagawa. Yes. Pero pag mayroong komisyon na kahit sinong senador, butuhan niya. Butuhan. So, ngayon, yung pagkakatanggal ng mga ibang kaalyado nila Senator Alan Peter Cayetano sa minority, makakapanghina sa kanilang voting power sa mga ganitong usapin. So, malamang sa malamang, kung yung majority ay mag-hold, masusuportahan yung mga rulings ng presiding officer kung si Senator Win Gatchalian yon. Pero tama ka yung butuhan nangyayari yun sa dulo ng usually isang mahabang debate. Correct. So lahat yan sasawsaw muna, minsan nga sa haba ng debate nakakalimutan mo na ano yung original na motion na ginawa. Kailangan ulitin. Kailangan ulitin kasi nagkagulo-gulo na diba? So yun talaga yun. So si Senator Win really has to exert isang decisive na paghahawak dun sa proceedings. Hindi naman kailangang mastery ng technicalities ng batas Pero yung pagkapatakbo ng proceedings in an orderly fashion, ibig sabihin yung pagsunod doon sa Senate rules on how to resolve itong mga bagay na ito. Ito, kailangan ng aralin na mabuti yung impeachment rules ng Senado. Kailangan kasi
decisive yun, maayos, malimit niya yung mga mahabang mga talumpati ng kanyang mga kasama at makip on track yung process. At tingin ko, isa yung magiging malaking pagsubok. Ngayon, yung sa pangalawa, ako kasi medyo kahit na abogado ako, medyo outlier yung posisyon ko dyan. Hindi kasi ako naniniwala na kailangan ni si Sara Lee ng abogado at technical na knowledge para maging effective sa isang impeachment trial. Para lang malinaw, wala namang sinasabi sa konstitusyon na kailangan maging highly technical, na sumusunod sa rules of court, na parang court proceeding itong impeachment trial. Nagkataon lang na gano'n na nangyayari in the past kasi feeling ko, ang mga nagpapatakbo sa Senado, mga abogado. At siyempre, doon sila komportable. Doon sila pamilyar. At siyempre, yun ang, pag sinabi nilang trial, pag sinabing trial, ang unang isipin ng abogado, ay yung trial na alam namin. Diba? Yeah. Pero ako tingin ko nga may pagkakataon dito na dahil hindi ganun kadami ang mga abogado sa Senado. At for the first time, posibleng yung presiding officer natin ay hindi abogado. Posibleng magkakaroon tayo ng isang proseso na less technical, mas anchored on mga basic concepts tulad ng fairness at common sense at transparency at mga bagay kaysa sa mga technical rules of evidence. Kasi sa dulo naman dito, gusto mo rin na maging accessible yung impeachment trial sa mga ordinaryong mamamayan na nanonood na maintindihan nila at makikita nila na okay, kaya pala pinayagan yan dahil para lang kapag karoon ng pagkakataon na makita yung ebidensya. Bibigyan naman ng pagkakataon yung kabila na suriin din yan, questionin yan, at mag-present din ng kanilang ebidensya. So ano ba naman yung makita nating lahat? Kung ano yung, kaysa sa mag-rule ka on some technical issue na nakakaintindi lang yung mga abogadong nandun sa kwarto. So hindi ako as pessimistic doon sa lack of mga abogado at mga big name na mga abogado sa Senado ngayon. Tingin ko kung handled properly, posibleng maging actually mas accessible, mas streamlined at mas madaling intindihin yung impeachment trial para sa mga Pilipinong nanonood. Pero yun nga, ang requirement doon, kailangan mahigpit ang paghawak ng presiding officer, makukontrol yung mga... Kasi, alalahanin natin, kaya naman tayo may mga rules of court at may mga rules na ganyan para maayos yung daloy ng proceedings. Hindi lang basta-basta nagsisigawan at palakasan ng boses. Ngayon, pwede mo namang magawa yun without adhering to very strictly sa technical rules. Pero kailangan talagang maging decisive yung presiding officer at kailangang sumuporta rin naman yung mga senador. Hindi naman masyadong pasaway o kung may mga ilang pasaway dyan, yung mga karamihan ay kayang ibalik yung usapan dun sa dapat tutukan. Kasi ang Senate nila dito, dun sa pre-trial, mukhang 92 total days lang 62 days para sa prosecution evidence, 30 days para sa defense evidence. Medyo, mabilis-bilis yun Of course, pwede naman nilang extend yan. Pero, hindi rin kasi tayo pwedeng masyado mag-aksaya ng madaming panahon dito sa kung ano-anong mga usapan before getting to yung meat na hinahanap natin, yung mismong substance nitong mga akusasyon laban kay BP Sara at ano naman yung sagot ng depensa dito sa mga isyong ito. So, sana makapag-focus doon. Basta yun ang maging focus ng mga senador dito. Tingin ko magiging maayos naman ito kahit na hindi ganun kadami sa kanila ay abogado.